galing dyan sa akong tatuwigin. 8 years ago. Si PBBM, pinabayaan niya ulit ang mga droga. Kaya pinagbibintangan siya ngayon. Pero, BBM ako. No? BBM ako. Yung kanyang mga pag-travel sa ibang bansa, hindi pa natin malalasak na yan. Malalasak natin yan after pa ng 2 presidente. Saka natin matitingnan yan. Ngayon, kaya ang tao nagrarally, mga ganyan, tungkol sa initiative. Ito si Romualdez, minamadali. Minamadali nila ang bagong konstitusyon. Parang hindi pa panahon. Kasi marami pang nagugutom. Kaya pag pinilit niya yun, magagalit sa atin. Diba sabi niya nga, napanood nyo, baka magaya ka sa tatay mo. Bakit hindi? Lahat ng General Army Brutality, si Digong ang nagtaas ng tao. Minahal ni Digong yung mga yan. So yan. At pag pinabayaan ni BBM yan, at gumalaw sila ng hindi maganda kasama si Romualdez, may kalalagyan sila. Sayang. Ganun lang. Sir, kung nilalarawan niyo po yung panahon ni Tatay Digong, ano po, gano'n po? Pareho naman eh. Wala namang pinagbago eh. Kung hindi siya nagtatravel, hindi siya nakikipagkaibigan sa Amerika, sa China, halos ganun din ang kinakain natin. Pareho lang. Ang bigas na pinangako ni BBM ako, wala namang napunta eh. Pareho lang. Natakot lahat, luminis ang kalsada, maglakad ka na madaling araw, pwede ka maglakad, puta na walang mangyayari sa'yo, hindi ka kakam. Ngayon maglakad ka ulit. Ayan na naman sila. Nakakatakot sa Maynila, sa Pilipinas, maglakad. Ngayon, pero nung panahon ni Digong, napaka-safety. Lahat yan, kaya hindi yung kaya. So, kumbaga sa madaling salita, sir, nagbabalikan na naman yung mga masamang loob. Yun nga eh. Salat na naman ng droga sa kalsada, bakit pinababayaan? Kaya kita mo ngayon, pinag-ibigtangan siya. Sinasabihan siya nga din. Hindi na binibigyan ng pansin dito eh. Parang lalabas sila dito. Proteksyonan niya pa. Diba? Hindi na binibigyan ng pansin ng droga. Lahat may importante yan. Pag maraming addict, maraming drugs, maraming drug lord, hindi tayo asin. Lahat yan. Hanggang tataas-taasan makikinabang nila kaya. Umpisahan natin yan. Linisin. Kasi para tayong pangatlo tayo sa Colombia eh. Masyadong marumi. Sir, di ba nung panahon ni Tatay Digong ngayon, nagkaroon nga ng war on drugs. At sa tingin niyo, sir, maganda ba yung naging result? Maganda para sa akin. Para sa akin maganda. Yung si Tatay Digong lang, ang presidente, nakapaglinis niya. Walang ibang nakapaglinis niya. Siya lang. Maraming natakot. Totoo yan. Kung namatay, wala namatay na yun. Bakit pag ang pulis pinapatay, walang human rights. Pag sila pinatay, may human rights. Diba? Ano na yun eh? So sir, ano masabi niyo na napapasok daw o pupunta daw dito ang ICC para investigahan si Tatay Digong at iba pang mga Duterte? Tutusin, may sarili tayong may sarili tayong judicial, may sarili tayong korte, may Supreme Court tayo, hindi dapat sila nakikialam sa atin. Meron tayong sariling hukum, gumaganang hukuman natin, hindi nila kailangan pumasok dito. Bakit? Sinusuporta ng Dilawan? Dati din akong Dilawan nung araw, nagsisisi ako, ba't napunta ako sa Dilawan? Ilang taon niyang mga yan, wala naman nangyari sa buhay natin, pinagluloko lang tayo niya. Hindi sila dapat pumasok dito, paimbestigahan, politika. Gusto nila ikulong si Duterte. Gusto nila ikulong, gusto nila paimbestigahan. Pero hindi dapat sila makapasok dito. Pero yan ang pangako ni Bongbong. Hindi naman ang palitan eh. Pupwesto kita, pero suportahan mo kung hindi makapasok kay Dito. Pwede naman makulong yung matanda eh. Payag naman siya. Payag niya hindi makulong. Sir, kung mayroon kang pakiusap o sasabihin sa ating Pangulong Mr. President, Bongbong Marcos, isa ako sa 31 million na bumoto sa iyo. Kahit nung araw pa, minahal ko ang ama mo, nilagay kita, nagsisi ako bakit nawala ang tatay mo. Pero pakiusap lang, huwag mong papasukin yung ICC at guguluhin lang ang Pilipinas, guguluhin lang ang judicial natin, guguluhin lang ang Supreme Court natin. Walang mangyayari. Papalagyan si Duterte pag pinasok mo rin yan. At anong masabi niyo, sir, kasi di ba yung witness noon na nagdadawit kay Tatay Digong at ngayon dinadawit na rin si Vice President Inday. Kasama na si Inday. Pagtapos si BBM, si Sara Popesto, maniwala ka sa akin, 100%. Eh mas mataas pa nga ang boto ni Vice President kay BBM. Di ba alam niyo mga vlogger? Oo. Di ba alam niyo? Ang laki ng Mindanao sa Kabisaya. Mas suportado, mas marami ang Sara. Totoo yan.
Kasi sisirain nila si Sara. Pinasisira ni Romualdez si Sara para hindi makapwesto. Yung initiative na yan, maging parliament, kaya binamadali yan, gusto ni Romualdez maging prime minister. Para si dalawa na lang sila magbilan. Ang hari, si Bongbong, ang prime minister, si Romualdez. Di ba, mga swapang? Mawawala ang Senado. Mawawala ang Kongreso. Sila lahat. Kaya sabi ni Digong, huwag niyo tuloy yan. Makamagaya ka sa tatay mo. So ano masasabi yun sir? Kasi di ba yung People's Initiative na yan at may bali-balita raw kasi na nagkakaroon ng bilihan ng boto. Totoo yan. Bukas sa amin sa barangay, sa Maynila, pinapupunta lahat ang bawat chairman, may dalang tao, nakaputi pa. Bakit nakaputi? Halina ko na. At pipirma rito, magkano kukunin? 1,000? Saka yung food pack para pumirma. Totoo yan. Pagpirma nyo, ginagawa niyo. So anong tumito nyo doon sir? Tama ba yan? Parang dapat huwag muna nga ito. Kanya ang tao nabubuto. Ang tao nagbibila. Huwag na muna ngayon. Oo, alam ko yan yung sinusunong ni Robin Padilla. Yung bagong konstitusyon natin. Baguhin na yung amyendahan na yung saligang batas. Pabor ako dyan. Pabor ako dyan. Pero huwag na muna ngayon. Huwag na muna ngayon. Nagkakagulo sila. Ang dami natin problema. Makinig muna sila kay Tatay Digong. Makinig muna sila. Dahil hindi naman sila upo kundi Tatay Digong. Oo, hindi sila po peso ang BBM kundi kay Tatay Digong. Kung baga sir, sa madaling salita, walang Marcos ngayon kung walang Duterte. Totoo yan. Totoo yan. Oo, totoo yan. Totoo yan. Ba't sinasabi ng iba wala daw Duterte kung walang Marcos? Ano? No. Si Duterte, ang nagupo dyan si Fidel Ramos dahil napakahusay ng mayor yan sa Davao. Titino ang Pilipinas. Binangga niya ang mga drug yun. Si Yumao Ramos ang nagpilit iupo siya. Duterte, hindi ang Marcos. Ang Marcos ang nakikiusap na popoy ng kapatid niya. Saka si Tatay Digong din po nung nagpalibing kay Apulacan. Si Marcos, si Digong lang ang nagpagawa nun. Si Digong lang ang nakagawa nun. Palibas sa presidente siya. Gawin siya niya sa Supreme. Tama nga naman kasi bayani yun. Isa soldier. During Korean War. Tama lang ilibing doon. Tama lang, para tapos na. Baka mamaya malasin pa sila. Yung minalas sila nagkandamatay, mga dilawan. Diba? Pantay na yung dating presidente yan. Isa soldier, isa president. Libing talaga dapat doon. Tama yung ginawa ni Digong. Tama nga. Malaking utang ng Marcos doon. Nila, I mean. Ayan sir, natanong ko sa'yo sir, di ba kasi kung sabi nga nabanggit ni Tatay Digong sa Davao, doon sa rally na yun nga, sinasabayan yung si PBBM ay gumagamit ng iligal na droga. So para sa inyo bilang Pilipino, bilang mamayan, bilang butante, ano pong naramdaman nyo? Masakit sa akin yung pagpintang niya. Pero sila nakakaroon yan. May mga acid yan. Malulupit ang acid. Sila nakakaroon. Sila nakakaroon ng takaw ng mga payayaman. Sila nakakaroon. Hindi naman gagawin ni Duterte. Yung pagpili ko. Hindi natin malamang. Yung pagsabi po ni Tatay Digong na nasa drug test watch list si PBBM. During time niya. Small brat, ano yan eh? Small brat yan. Small brat. Sila nakakilala sa isa't isa. Ganun lang. Kasi kung mayroon kang gustong sabihin sa ating dating Pangulong Duterte. Tatay Digong, kahit na nasa BBM kami, nasa Digong pa rin kami. Basta tama, kapti-kapti tayo. At hindi, dapat. Baba. Yan sa ating Vice President Inday Sara. Kay Sara, hindi matinag ka, hindi matatag ka. Nasa iyo ang taong bayan. Dapat ang nira, alam namin. Tumangguan. Sana mag-iingat ka. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.